Okay, so kahapon ay November 1. And so, national holidays yung dalawa. All Saints Day, All Souls Day. And then October 31, alam ba ninyo kung ano yung meron sa October 31? Sabihin niyo, Halloween. Okay? Sana po hindi yun ang maalala ninyo pag October 31. So alam po ba ninyo na yung October 31 ay a day of celebration sa mga Protestant churches, ay ito po ay tinatawag na Reformation Day. So yung dahilan ay dahil na October 31, 1517. So that's 500 years ago, ay si Martin Luther, na isang German priest, ay pinascale yung kanyang 95 thesis as isang chapel sa Wittenberg, Germany. And so yung 95 thesis na yon ay naglalaman ng mga protesta laban sa mga maling katuruan at mga unbiblical practices ng Roman Catholic Church. And so doon, significant moment yon na nag-spark ng tinatawag na Protestant Reformation. So, kung mayroon po dito na bisita and you're coming from a Roman Catholic background, and so yun po yung isang historical reason bakit mayroong mga protestante ngayon. And we call ourselves Protestants for a reason. Kasi alam niyo yung nakita niyo siguro may mga t-shirt ng 5 solas, 1 gospel. Tapos nakalagay sa likod yung 5 popular slogans during the Reformation. Although, yung mga salita na ito ay hindi naman talaga ginamit ng mga reformers. Pero over time ay nagsilbi itong popular summary ng protest ng Reformation sa mga maling katuruan ng Roman Catholic Church. Yung kinanta natin kanina, yung Reformation song. So yung unang stanza doon ay Sola Scriptura, Scripture alone. So yung Biblia lang yung ating yung primary or supreme authority natin sa mga papaniwalaan natin. And then Solus Christus, Christ alone, yung tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sola Gratia, by grace alone tayo maliligtas, hindi sa anumang contribution natin. By faith alone. So by faith alone, in Christ alone, by faith alone, not by faith plus works, and of course, for the glory of God alone. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo, Gloria. So ito po yung mga salitang Latin na kailangan po na naintindihan natin. And so, there's another popular na Reformation motto na mahalaga din na matutunan natin. Ito yung title ng conference sa Cebu na Reformation Conference this 2025. Ecclesia Reformata. So actually, short title lang yon kasi yung mas mahabang title, pakinggan niyo ulitin niyo. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. Okay, huwag niyo isipin na patay si Harry Potter na nagmamagic sa mga kalaban nila. So ibig sabihin nun, Ecclesia Reformata, the Church Reformed, Semper Reformanda, always reforming, Secundum Verbum Dei, according to the Word of God. So, mahalaga yung nakasulat na 3 salita dun sa dulo, according to the Word of God. Kasi hindi naman pwede na ang church ay basta pabago-bago lang. Kung ano yung ihip ng hangin, kung ano yung nauuso sa culture, kung ano yung ginagawa ng ibang mga churches, so makikisabay tayo sa ginagawa nila. We are always reforming according to the Word of God. And so, yun yung naging focus ng session na ibinigay sa akin. Yung binasa natin sa text kanina, yung 1 Timothy chapter 3, verse 15.
na yung church ay pillar and buttress of the truth, or haligi at saligan ng katotohanan. So ang gagawin ko po ngayon ay tuturo ko din po sa inyo kung ano yung itunuro ko sa Cebu the past few days. Ang kaibahan lang ay mas maraming Tagalog po yung gagamitin ko ngayon dahil ang gusto nila doon ay English kaysa sa Tagalog. So ang kaibahan din ay hindi ako nakasuit katulad na gusto din nila doon sa conference. And so, we're all familiar. So before we dive in sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 in particular, ay gusto ko lang ikwento yung ilan sa mga pangyayari during the Protestant Reformation. So again, alam natin na yon ay nagsimula sa Germany. Tapos yung fires of Reformation ay nag-spread sa ibang mga countries sa Europe. So kasama na dito yung Switzerland. So sa Geneva, Switzerland, ay nagkaroon din doon ng Reformation. And isa sa mga naging primary teacher nila doon ay si John Calvin. And so, during that time, nung nasa Strasbourg si John Calvin, so wala siya dun sa Geneva, Switzerland. So, mayroong isang cardinal, ang Roman Catholic Church, na ang pangalan ay Sadoleto, na naggawa siya ng sulat na kino-convince yung mga Christians sa Geneva na bumalik na sa Roman Catholic Church. And ang ginawa niya ay sinasabi niya yung mga maling ginagawa nitong mga Protestant reformers. And so nakating kay John Calvin yung sulat na yon, and then by 1539 ay sumulat siya ng reply. So just try to imagine kung siguro sa panahon ngayon ay si Sadoleto ay nag-post sa Facebook ng mga accusation sa mga Protestant reformers. Tapos si John Calvin naman ay point by point ay sinagot niya dun sa kanyang comment kung ano yung totoo na nangyayari sa Protestant Reformation. Halimbawa, merong charge si Sadoleto ng schism o yung ginagawa daw ng mga Protestante ay sinisira, nagiging dahilan para magkawatak-watak ang iglesia. And sabi ni Sadoleto na yung mga reformers ay humiwalay sa pagkakaisa ng iglesia at inilalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Ang sagot ni Calvin, ang tunay na pagkakaisa ay na kay Kristo at sa kanyang salita. Ang Roman Catholic Church ang lumihis sa Ebanghelyo, ang mga reformers yung nagpapanumbalik yung recovery of the gospel. So yung tunay na mga schismatics o yung mga gumagawa ng pagkakahiwa-hiwalay sa church ay yung lumihis sa turo ng mga apostol. Pangalawa na charge ay yung charge of novelty. Sinasabi ni Sadoleto at ng Roman Catholic Church na nagpapauso ng bagong katuruan yung mga reformers. At ito ay isang dekada pa lamang, samantalang yung Roman Catholic Church daw ay libo-libong taon na or daan-daang taon yung tradisyon. And then si John Calvin, sabi niya, no, yung Protestant Reformation ay hindi innovation. Ito ay restoration. Na yung mga reformers, ang ginagawa nila ay bumabalik sila. Ano ba yung turo ng kasulatan? Ano ba yung turo ng mga church fathers? Na yung Roma, yung nagpapasok ng mga bagong katuruan. Yung mga indulgences, yung supremacy ng Pope, yun ay mga bagong katuruan. And then sa pangatlong charge, sinabi ni Sadoleto, na itong mga reformers ay merong mga masasamang motibo. Na sila ay prideful, ambisyoso, sakim, at hindi nagmamahal sa katotohanan. Ang sabi ni John Calvin, ang konsensya sa harap ng Diyos ang nagtulak sa reforma. Na itong mga reformers, itinaya nila ang lahat, ang ginhawa, ang kaligtasan, ang buhay, hindi para sa sarili nilang kapakinabangan, kundi para sa katapatan sa Ebanghelyo. Pang-apat na accusation, false security. Sabi ni Sadoleto na mas ligtas ang kaligtasan kung ikaw ay nasa loob ng Roman Catholic Church dahil sa sakramento at otoridad ng Roman Catholic Church. Ang sabi ni John Calvin, no, ang tunay na seguridad ay nasa justification by faith alone, sola fide. Na yung sistema ng Roma ay nagpapailalim sa gawa at otoridad ng tao, samantalang ang Ebanghelyo ay nagpapalaya sa budhi o conscience upang magtiwala kay Kristo lamang. Solus Christus. And then panglima na akusasyon, na sabi ni Sadoleto
na itong mga reformers ay ginugulo nila yung peace and unity ng church. Ang sabi ni John Calvin, ang kapayapaan na walang katotohanan ay huwad o peke na kapayapaan. Hindi maiwasan ang pagkakahati-hati kapag muling natuklasan ang ebanghelyo. Mas mabuti pa na merong conflict kung ikaw naman ay nasa katotohanan kaysa naman may pagkakaisa pero nagkakaisa kayo sa kamalian o maling katuruan. So, gusto ko ipakita during that time na itong Roman Catholic Church represented by Cardinal Sadoleto ay inaakusahan niya yung mga reformers na they're being un-Catholic or anti-Catholic. So siguro, mga nakakaraan, narinig ninyo na nire-recite natin yung Apostles' Creed or Nicene Creed. Diba sinasabi natin doon na yung confession of faith natin, one, holy, Catholic, and Apostolic Church. Na when we mean Catholic, hindi katulad na sinasabi ng Roman Catholic Church na itong mga reformers, humiwalay na sila sa Roman Catholic Church so nagiging anti-Catholic sila. So, sina John Calvin, ibang mga reformers, pinagtatanggol nila yung Protestant Reformation na hindi ito un-Catholic, hindi ito anti-Catholic, na yung essence ng pagiging Catholic. Ibig sabihin ng Catholic, pertaining to the Universal Church. Yung essence ng pagiging Catholic ay yung hindi lang tungkol sa lawak ng nasasakupan ng church. Hindi lang ito tungkol sa lawak ng history na meron ang church. Ang essence sa pagiging Catholic ay yung faithfulness sa gospel. Kaya we have to maintain both Catholicity and apostolicity. Na we are not just Catholic, we are apostolic. Hindi pwede na nakikiisa tayo sa church kung yung church naman na yon ay hindi faithful sa gospel. And so yun yung ginagawa ng mga reformers during that time. Pinagtatanggol nila yung Reformation as a renewal of evangelical Catholicity. Pag sinabi natin evangelical Catholicity, ito yung we are concerned. We are concerned for the whole church. We are concerned for the unity of the church. Pero gagawin natin siya as long as we are being faithful sa gospel. Now, we will not compromise our faithfulness sa gospel in the name of unity. And so, sabi ni John Calvin doon sa dulo ng sulat niya kay Sadoleto, sabi niya, hindi tama na iparatang sa amin ang maling motibo dahil ang hangad lang namin ay balik ang tunay na relihiyon at tipunin muli ang mga iglesia na nagkawatak-watak. Naway maunawaan ninyo ng tanging buklod ng pagkakaisa ay si Kristo lamang na nagkasundo sa atin sa Diyos Ama at nagtitipon sa atin sa Kanyang katawan upang tayo magkaisa sa puso at isipan sa pamamagitan ng Kanyang salita at Espiritu. Do you remember yung pinag-aaralan natin sa Ephesians? Na dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo, so we are vertically reconciled to God. And so dahil sa pagkipag-isa kay Kristo, we are also reconciled to one another. Kaya merong church. And so, yung work ng Protestant Reformation ay hindi siya pag-atake sa church itself. Kasi hanggang ngayon, yung mga Roman Catholic theologians, kung tatanungin niyo sila, kung ano yung perspective nila sa nangyari sa Protestant Reformation, sasabihin nila na yun ay anti-Catholic, yun ay un-Catholic. Kaya yung mga theologians sa mga Protestants, katulad ni Kevin Van Hooser, pinapaliwanag niya, sabi niya, ang pangunahing kilos ng Protestantismo ay hindi negatibo, kundi positibo. Siyempre, if you're protesting, nagpo-protesta ka, halimbawa, yung mga nagpo-protesta sa katiwalian sa gobyerno, you're speaking against something. You're speaking against sa mga nangyayari na kalokohan sa gobyerno. And so, but yung pagiging protestante, hindi lang ito pagiging negatibo. We are also being positive, sabi ni Van Hooser. Kasi ang pagprotesta ay isang pagpapatotoo para sa isang bagay, ang integridad ng Ebanghelyo. Yun yung kabilang dito, sabi niya, ang pagiging tunay na Catholic or universal ng Iglesia.
Kabilang din dito ang prophetic protest, so negative. Saan man at kailanman nalalagay sa panganib ang katotohanan ng Ebanghelyo. And so, ang ginagawa ng mga reformers, nakita nila na nalalagay sa panganib ang katotohanan ng Ebanghelyo, hindi pwede na wala silang gagawin. Hindi pwede na mananahimik lang sila sa nangyayari during that time. Sabi pa ni Van Hooser, ang pagkakaisa lamang ay hindi sapat maliban kung ang pagkakaisang ito ay isang pagkakaisa sa katotohanan. And so, marami tayong matututunan sa ginagawa ng mga reformers na hindi natin pwedeng sabihin na tapos na yung work of reformation. Kaya, semper reformanda. Always reforming. And so, kapag i-evaluate naman natin yung mga evangelicals, Protestant evangelicals sa panahon natin ngayon, we can easily fall on one side ng error and into the other. So, halimbawa, we are always challenged. Andun lagi yung challenge na, yes, we love the whole church. And we also love the truth of the gospel. Pero may mga panahon na parang akala natin ay pipili lang tayo dun sa isa. Na if may mga movements ngayon na they so love, nakita nila yung division sa mga evangelical churches. So andun yung call for unity. Kailangan magkaisa tayo. Pero anong nangyayari, sa call for unity ay nakokompromiso naman yung integrity ng gospel. Na kahit na yung mga tao na nagtuturo ng ibang gospel, ay gusto nila na magkaisa sila. And tayo naman, maraming mga evangelical churches ay nare-recover yung passion for the gospel. And we praise the Lord na nangyayari yun. Pero on the other side, ay pwede namang makomit natin yung error na because we so love the gospel, tapos merong mga ibang mga churches, hindi yan faithful na nagpe-preach ng gospel. Hindi reformed yung doctrine nila. So para bang wala na tayong pakialam sa kanila. O kaya hindi na tayo nakikisa sa kanila. Samantalang we can agree sa essential ng gospel at meron lang mga minor differences sa doctrine. So, we love the church, the whole church, and we love the truth of the gospel. Hindi siya either or. Hindi tayo mamimili kung alin lang doon sa dalawa na yun. We have to choose both and love for the church and love for the gospel. And so, we have to understand. Ito yung aking proposed solution. Na dun sa struggle natin to maintain yung both love for the gospel and love for the church, ang minumungkahi ko ng solusyon ay hindi lang basta maintindihan natin kung ano yung gospel. Hindi lang basta maintindihan natin kung ano ba yung church. Kailangan maintindihan natin ano ba yung relasyon ng dalawa. Paano naka-connecta? Paano nakaugnay yung church sa gospel? And makakatulong dito yung sinabi ni John Webster. Ang sabi niya, sa Tagalog, ang pananampalatayang Kristiyano ay ecclesial or may kinalaman sa church. Hindi pwedeng ihiwalay sa church. Ecclesial, dahil ito ay evangelical. O may kinalaman sa gospel, hindi pwedeng ihiwalay sa gospel. Pero totoo rin na dahil lamang evangelical, ang pananampalatayang Kristiyano, kaya ito ay ecclesial. Ibig sabihin, ang pagiging ecclesial nito ay nagmumula lamang at lubos na nakadepende sa pagpapakita ng ebanghelyo ng soberanong layunin ng Diyos para sa kanyang mga nilalang. Ang iglesia ay naroon dahil ang Diyos ay siya nga at kumikilos ng ganoon. So in church, hindi pwedeng magkaroon ng church tapos walang gospel. So nagkaroon ng church because of the gospel. Kaya naman isang mahalagang concern ng evangelical ecclesiology o yung katuruan tungkol sa church ay ipakita hindi lamang na ang iglesia ay isang kinakailangang bunga ng ebanghelyo, kundi na ang ebanghelyo at iglesia ay umiiral sa isang maigpit at hindi mababaliktad na kaayusan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung gospel ay yung church. If you love the church,
You must love the gospel. If you love the gospel, you must love the church. Pero hindi natin pwedeng baliktarin yung order. Sabi niya, kung saan ang ebanghelyo ang nauna at ang iglesia ang sumusunod. Ang ebanghelyo ang nauuna, ang iglesia, ang church ang sumusunod. So, hindi lang tayo nakadepende sa gospel. We have a high calling to be faithful sa message ng gospel. And yun yung essence. Nung sinasabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 3, verses 14 to 16, especially verse 15. So ito yung sulat ni Paul kay Timothy na sinasabi niya na ganito yung gawin ninyo para magkaroon ng order sa church, para magkaroon ng kaayusan sa church. And in-explain niya yung reason kung bakit siya sumulat. Sabi niya sa verse 14, I hope to come to you soon, but I am writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, sa sambahayan ng Diyos, which is the church of the living God, and pillar and buttress of the truth. Ang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at saligan ng katotohanan. And so, yung purpose ni Paul sa pagsulat kay Timothy is very practical. Kasi sabi niya, kailangan matutunan ng church, kailangan matutunan ng mga leaders ng church, kailangan matutunan ng bawat miyembro ng church how to behave in the household of God. So, meron siyang ilang mga images na ginamit. Unang ginamit niya yung household of God. So, ibig sabihin, kung ang church ay household of God, ito ay bahay ng Diyos, sino ang may-ari sa church? Ang Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Who is our Father? Ang Diyos. Sino nasusunod sa church? Hindi mga anak. So kung meron kayong bahay na yung mga anak ninyo ang nasusunod, kung ano yung papanoorin nila, kung gaano kahaba sila sa screen time nila, kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila, that's a disordered household. Baliktad. And so ganun din sa church. Hindi pwedeng members ng church na nasusunod. Ang Diyos ang nasusunod. Kaya, we take our cue from kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Because this is the household of God. And nagsasalita ang Diyos. A church of the living God. Buhay ang Diyos. Huwag natin isipin na inactive ang Diyos or passive ang Diyos. We worship a living God. Ibig sabihin, patuloy siya na nagsasalita sa atin through the preaching of the Word, through the faithful teaching ng doctrine na mula sa salita ng Diyos. And then, sinabi sa sumunod na image, and I want to focus on this, na tingnan natin ano ba yung tinuturo nito? A pillar and buttress of the truth. Haligi at saligan ng katotohanan. So, dalawang images yung ginagamit niya. At gumagamit siya ng mga architectural images. So, kung mayroong kontrakto dito, o architect o engineer, so you are familiar sa images na to. Wag lang syempre ghost project yung gagawin. And so, tingnan niyo yung description dito ni Paul. Na yung church ay, kapag sinabing ang church ay haligi at saligan ng katotohanan, ang pinag-usapan natin dito ay buong church. It's not just our local church. Ibig sabihin, the whole universal church, the whole Catholic Church ang tinutukoy dito. It's our meron tayong responsibility tungkol sa katotohanan na ito. You remember Ephesians 2:20? Kung ano sinasabi ni Paul, pinag-aralan natin ito na yung church daw ay built on the foundation of the apostles and prophets. At si Kristo yung cornerstone. Ayon sa Ephesians 2:20, ano yung pundasyon ng church? Si Kristo at yung kanyang salita. Ayon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, ano yung pundasyon na binabanggit ni Paul? Tingnan niyo. Ano? Ano yung pundasyon? Haligi, saligan ng katotohanan. Ano yun? In church. So sa Ephesians 2:20, sinasabi ni Paul na yung salita ng Diyos ang pundasyon ng iglesia. That's why Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, according to the Word of God. Kasi walang buhay ang church
hindi mananatili na buhay at lumalago ang church kung hindi tayo nakatayo kay Kristo at sa salita ni Kristo. Pero sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, meron siyang ibang bagay na binabanggit. Ang sinasabi niya, yung church ang haligi at saligan ng katotohanan. So paano lumalabas na yung church ay merong mahalagang tungkulin or in a sense authority tungkol sa katotohanan na yun. Kaya yung Roman Catholic Church, ang interpretation nila dito ay merong authority ang church na interpret yung salita ng Diyos na para bang kapag sinabi ng church, di ba pag nagsalita yung Pope, ex-cathedra, o yung ginagampanan niya yung office ng kanyang pagiging Pope, hindi siya pwedeng magkamali. Yun yung Roman Catholic doctrine. Na para bang yung salita ng Papa ay kapantay or higit pa sa nakasulat na salita ng Diyos. That's a misinterpretation ng 1 Timothy 3:15. Kaya pinaliwanag ni John Calvin sa kanyang Institutes na ano pa ba ang ibig sabihin ng mga salitang ito kundi na ang katotohanan ng Diyos ay napapanatili sa iglesia sa pamamagitan ng ministeryo ng pangangaral. Kung totoo, kung tama yung pangangaral ng salita ng Diyos. Na sabi pa ni John Calvin na yung katotohanan kung gayon ay hindi nawawala sa mundo, kundi nananatiling ligtas dahil ang iglesia ang tapat na katiwala nito at sa pamamagitan ng gawain at ministeryo nito, ito ay napapanatili. At kung pagkatiwalang ito ay nakasalalay sa prophetic at apostolic ministry, maliwanag na ang pangangalaga sa katotohanan ay lubos na nakadepende sa kung ang salita ng Panginoon ay tapat na pinangahawakan at pinananatili sa kadalisayan nito. Yes, nag-agree siya okay, sabi ng Roman Catholic Church, hindi magkakamali yung church sa pag-interpret ng Scripture. O sa mga doktrina na itinuturo nila. Ang sabi ni John Calvin, yes, mag-agree ako sa inyo, but we need to qualify that. Hindi, kailangan pakinggan ninyo ang tinuturo ng church hanggat ito ay tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yung authority na meron yung church ay hindi pwedeng outside the Word of God. Yung authority na meron yung church ay laging inside the Word of God. So kapag meron nangangaral na hindi ayon sa salita ng Diyos, wala kayong obligasyon, wala kayong responsibilidad na sila ay pakinggan, paniwalaan at sundin. Yun ang ibig sabihin ng sola scriptura. And sabi naman na isa pang reformer, si Francis Turretin, sa ganitong diwa, ang iglesia ang tagapag-ingat, tagapagpahayag, at tagapagtanggol ng kasulatan. Ito yung gawain natin. Ito yung tungkulin natin. Sinasabi niya na hindi ito basta privilege or authority na meron lang in church. We are called to this calling. And we must be faithful sa calling natin. Saan ang galing? Saan ang galing yung ganitong interpretation ng mga reformers? When you look at verse 16, after verse 15, verse 16, sabi ni Paul doon, now this is the mystery of godliness that we confess. Ito yung hiwaga ng kabanalan or hiwaga ng reliyon na ating ipinapahayag. Ano yung hiwaga na yun? Di ba? Tinukoy doon tungkol kay Kristo. Tungkol sa kanyang pagkakatawang tao. Tungkol sa kanyang, we confess, yung kanyang perfect life. We confess yung kanyang kamatayan sa krus na sapat para sa ating kaligtasan. We confess yung kanyang muling pagkabuhay. We confess yung kanyang pag-akyat sa langit at sa kanyang muling pagbabalik in glory. Na yung laman ng confession natin ay walang iba kundi si Kristo. So, ibig sabihin, kapag pinag-uusapan natin yung katotohanan, a pillar and buttress of the truth, hindi lang ito generic or general na katotohanan. Halimbawa, nagtuturo kayo sa anak ninyo, 1 plus 1 equals, hindi ninyo alam sagot. Okay. 1 plus 1 equals, very good. Okay? So kapag nagkamali yung anak ninyo, sinabi na 1 plus 1 equals 1, syempre, equals 1, itatama natin. No, it's 2.
Kapag sinabi natin na may responsibility yung church sa katotohanan, hindi lang tungkol sa mga ganong katotohanan. We're talking about the gospel. Of course, syempre, mahalaga na turuan sila sa tamang sagot sa math o kaya tamang sagot sa science. Syempre, malaki din yung nakasalalay doon. Pero mahigit na malaki yung nakasalalay kung hindi nila alam yung gospel. And syempre, as parents, we are responsible. Natutuwa tayo na maganda yung mga grado nila sa eskwelahan. Natutuwa tayo na masipag sila sa pag-aaral. But do they know the gospel? Na yun yung pinakamahalaga sa lahat. Alam ba nila yung mabuting balita ni Kristo na ipinagtanggol ng mga apostol, na ipinagtanggol ng mga reformers, and they even gave their lives for this gospel? Or we are being silent. Hindi natin tinuturo sa kanila yung mabuting balita ni Kristo. Kung ano-ano na yun naririnig nila sa paligid nila. Kung ano-ano na yun nakikita nila sa social media. Kung ano-ano na yun napapanood nila sa YouTube. Kung ano na itinuturo ng movement ng LGBTQ. And we are silent about that. We have a calling as a church. We have a calling as individual Christians. But this calling belongs to the whole church. Yung church yung pillar and buttress of the truth. Hindi lang ito para sa amin na mga pastor. Yung tungkulin na ito ay para sa bawat miyembro ng iglesyang ito. And so, ano ibig sabihin ng pillar and buttress? Mayroong paliwanag dito si John Stott sa kanyang commentary. So yung pillar, yung haligi, or yung column. Of course, mayroong mga columns yung building na ito. Yung mga columns na yon, hindi lang siya sa panahon nila, hindi lang siya para to support yung roof. Di ba? Dati may mga architecture doon na sobrang taas. Hindi naman kailangan, parang yung bubong natin, yan, sobrang taas. Hindi naman kailangan na ganyang kataas. Pero yung point, kung yung mga poste ay mababa, hindi makikita sa malayo. So yung purpose ng matataas na poste is to make it visible to the world around us. And sabi ni John Stott, yun yung purpose ng church. Hindi para i-promote yung church. Di ba? Wala namang mga haligi na nasa labas ng gusali. Hindi nakikita. But para i-display kung gaano kalaki yung gusali. So ibig sabihin, ang purpose ng church is not for our own promotion. Hindi para makilala yung pastor, hindi para makilala yung church sa iba. Our purpose natin is for the proclamation and display of the gospel. And then paliwanag niya, so haligi, yung isa ay saligan. So, tinatranslate din ito na yung sa English ay buttress or bulwark or sa iba ay foundation. Na yung purpose naman dito sa building, ito yung nagsusupport dun sa building. Dito nakatayo yung gusali. Ito yung nagpo-provide ng stability sa building. Okay, again, sinasabi dito ni Paul ay iba doon sa Ephesians 2:20. Ang sinasabi dito na yung church, in a way, ang nagsusupport sa katotohanan. Ang nagpo-provide ng stability sa katotohanan. Na sabi ni John Stott, ang iglesia ay may pananagutan na panatilihing matatag ang katotohanan laban sa mga unos ng maling aral at kawalan ng pananampalataya. Na kahit anong bagyo yung dumating, kahit anong mga false teachings yung dumating, kahit anong mga kaguluhan yung dumating sa paligid natin, na yung church ay mananatili na nakatayo because we are taking responsibility na ito yung katotohanan na ito. We will never, ever compromise the message of the gospel. And ito yung double responsibility ng church. As a pillar, hindi tayo dapat nagtatago, hindi tayo dapat tahimik lang. We proclaim the gospel. And as a buttress, bilang saligan, bilang pundasyon, meron tayong ginagawa para depensahan ang katotohanan. And ito yung twofold calling ng church. So, nakita niyo yung difference? Sa Ephesians 2:20, yung gospel, yung foundation ng church. In a sense na yung buhay ng church ay nakasalalay sa gospel. Sa 1 Timothy 3:15, yung lumalabas na yung church ang pundasyon o saligan ng gospel in the sense na hindi maririnig yung gospel. Hindi maipagtatanggol yung gospel kapag walang gagawin yung church. Hindi tayo
basta-basta magpapatangay sa agos ng kung ano-anong katuruan na lumalaganap sa panahon natin ngayon. We stand faithful sa truth of the Word of God. So, 2 theological implications. Number 1, God has entrusted to the church the task of proclaiming the gospel. Hindi ito bago sa atin. Palagi natin narinig, preach the gospel. I-preach natin yung gospel sa sarili natin. I-preach natin yung gospel sa mga anak natin. I-preach natin yung gospel sa bawat isa sa atin. So, yung point nito, gawin natin na malinaw yung gospel for everyone. We do that when we share the gospel sa mga unbelievers. We don't assume na alam na nila yung gospel kasi sabihin nila, kilala nila si Kristo. Sabihin nila, galing sila sa church na pareho lang din naman yung tinuturo. We clarify to them, this is the gospel. Ito ang Diyos, panalang Diyos. Ito ang tao, makasalanan ng tao at hindi kayang iligtas yung kanyang sarili. Ito si Kristo, siya lang yung tagapagligtas. Ito yung gagawin natin in response. We repent and put our faith in Christ. So we make the gospel explicit. Kapag nagdi-disciple tayo, kapag nagpapalaki tayo ng mga anak natin, we don't assume na alam na ng church yung gospel. We don't assume na alam na ng lahat ng members yung gospel. And so, we are already familiar. Dito sa first theological implication. But yung second one, we are not so familiar. Na para bang, trabaho lang yan ng mga pastor. Trabaho lang yan ng mga apologists, ng mga evangelists, o mga theologians. Number 2, God has entrusted to the church. Ibig sabihin, God has entrusted to the church, sa buong church. Not just our local church. Pati yung church niya sa kanto. Pati yung nasa kabila. Pati lahat ng mga Christian churches. God has entrusted to the church the task of protecting the gospel. We are not just gospel proclaimers. We are gospel protectors or gospel defenders. We are defenders of the truth. So, of course, we don't protect the gospel in the same way na kailangan, okay, pag sinabi ni John Stott na the gospel needs the church, hindi siya in the same way na the church needs the gospel. Of course, yung buhay natin ay nakasalalay sa gospel. Pero yung gospel, hindi naman nagbabago yung katotohanan na yun eh. Hindi naman kailangan ng Diyos yung tulong natin para depensahan yung gospel. Kayang-kaya na ng Diyos na depensahan yung katotohanan ng kanyang salita. So yung point lang nito, binigay sa atin ng Diyos yung responsibility na panghawakan ng mabuti to steward the truth of the gospel. Not for the sake of God. Hindi kailangan ng Diyos yung tulong natin. Of course, we're doing this for the glory of God. Pero, kung hindi natin panghawakan mabuti yung gospel, kung hindi tayo magiging maingat sa gospel na tinuturo natin, if we will not speak against yung mga false teachings, ano mangyayari? Ano mangyayari sa mga anak natin? Ano mangyayari sa generation natin or sa susunod na generation? So we protect the gospel for the sake of the church. We protect the gospel for the sake of the world. We protect the gospel for the sake of future generations. Paano kung mawawala yung gospel sa susunod na henerasyon? Anong dahilan para mag-exist pa yung church? Anong matitirang purpose natin for existence? If we lose the gospel, anong meron tayo? Wala. Kung mawawala sa atin yung salita ng katotohanan na siyang buhay natin, the church will die. The church will cease to exist. We will all die. So if we lose the gospel, anong may bibigay natin sa anak natin? Anong may papamana natin sa mga anak natin? Yes, bigyan niyo sila ng magandang edukasyon. Magpakayaman kayo para meron kayong may papamana ng mga ari-arian sa mga anak ninyo. But if you lose the gospel, anong mapapala ng mga anak ninyo? Makamtan man niya ang lahat ng kayamanan sa mundo kung mapapahamak naman yung kanyang kaluluwa. A lot is at stake sa calling
and church. And of course, we can learn a lot from the reformers. So the best way to protect the gospel is to proclaim the gospel. So, magkakabit yung number 1 tsaka number 2. The best way to protect the gospel is to keep proclaiming the gospel in season and out of season. May mga panahon na nagiging popular yung gospel message sa social media. May mga panahon na katakot-takot na panlalait yung ma-receive mo kapag nag-post ka ng katotohanan sa salita ng Diyos tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos about homosexuality. And you will be accused. Loving, intolerant. But the best way to protect the gospel is not to be silent, but to proclaim the gospel in season and out of season. Katulad sabi ko kanina, don't assume na lahat ng mga nasa church, everyone na narito, I don't assume na lahat kayo ay naiintindihan ninyo yung gospel. I don't assume na lahat kayo ay pinaniniwalaan ninyo yung gospel. So let's make the gospel clear for everyone. Huwag tayong assuming. May kasabihan tayo, marami ang namamatay sa maling akala. Kung akala nila, alam na nila yung gospel, pero hindi nila alam yung gospel, mapapahamak. Mapapahamak yung mga anak natin. Mapapahamak yung mga nasa church natin. So let us make the gospel clear for everyone. And let us guard our church. Kapag mayroong mga nagtuturo ng prosperity gospel, kapag may nagtuturo ng moralistic gospel, kapag may nagtuturo ng gospel na puro God is love, wala na yung kanyang holiness, wala na yung kanyang justice. Kapag may nagtuturo ng gospel na wala na daw impyerno, lahat ng nilikha ng Diyos ay maliligtas because God loves everybody. Kapag may nagtuturo ng gospel na hindi na siniseryoso yung kasalanan, kapag may nagtuturo ng gospel na naisasantabi na si Kristo sa sentro ng iglesia, and we need to guard our churches sa mga bagay na yon. Ay ibig sabihin ng pagiging protestante. It's a good word. Kahit na ginagamit ng Roman Catholic Church yan para tuligsain yung mga Protestant, but we embrace that. Okay, we need to protest against yung false teachings. But we're also called evangelicals. Ibig sabihin, from the word evangel, we are people of the evangel. We are people of the gospel. We are people for the gospel. Nagagawin natin ang lahat ng dapat gawin to proclaim the gospel, to protect the gospel. And so, that brings us sa ilang mga practical implications. Kailangan pag-isipan natin. Marami na tayo napag-aralan sa church tungkol sa church, right? Family of God, household of God, temple of the Spirit. Ano yung ibig sabihin ng mga images na yun? Don't assume na alam na natin kung ano ibig sabihin ng church. Don't assume alam na natin kung ano yung mga dapat gawin sa church. We keep on studying the Word of God. And that's why I'm so thankful kasi this is my first time to reflect doon sa katotohanan na yung church ay pillar and buttress of the truth. Anong ibig sabihin nun? Alam natin ngayon kung ano ibig sabihin. Ngayon, how will it make any difference sa church natin? Hindi pwedeng alam lang natin pero wala namang pagbabago na ginagawa sa church. Ano yung essence ng Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei? We're always reforming. According to the Word of God, natutunan natin yung Word of God, anong kailangan natin gawin na reform? Anong kailangan natin gawin na pagbabago? Marami. So I'll just mention some. Ito ay para sa tungkulin namin ng mga preachers, mga pastors, mga nasa leadership, mga deacons. Unang-una para sa amin. Pero, of course, para sa inyo. Kung alam niyo yung calling namin, you will hold us responsible. You will hold us accountable kapag hindi namin ginagawa yung tungkulin namin. So, sabi ko kanina, kaninong calling yung yung proclaiming and protecting the gospel? Kanino? Anong sagot? Kanino? Pwede kayong sumagot pag nagtatanong ako. Okay? Kaninong calling yung task of proclaiming and protecting the gospel? Sa church. Sa buong church.
Kaming mga pastor, we must lead the way. Para meron kayong tutularan kung paano gagawin yun. Diba sabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy 1:14, guard the good deposit, the gospel, entrusted to you. And sabi sa Titus 1:9, narinig niyo ito kanina sa pastoral prayer, when I prayed for mga elder candidates sa Cebu. Isa sa mga tungkulin ng mga pastor ay ito, he must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. So, bilang mga elders, yun yung leadership responsibility namin. Ituturo sa inyo kung anong tamang doktrina, and then i-rebuke kung sino man yung nagtuturo ng maling o naniniwala sa maling doktrina. That's our double duty. And we do that every Sunday. Kapag nagpipreach tayo ng Word of God na nakaturo palagi sa gospel, nakaturo palagi kay Kristo. And when we confront yung mga false ideologies o yung worldviews ng mga tao sa paligid natin. That's why I always talk about prosperity gospel dahil napakaraming mga churches ang talagang sinasalanta ng prosperity gospel. And this is very dangerous. That's why last year, narinig niyo ako na magsalita tungkol sa maling katuruan na kinakalat ni Ed Lapis. Sinabi niya na si Yahweh ng Old Testament ay hindi ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo. That's not the witness ng Scripture. Na parang si Yahweh ay sadista, bloodthirsty na Diyos. And He is not the God of love. So, New Testament. I cannot keep silent for the sake of the members ng church na makakarinig ng maling katuruan na nanggagaling sa Kanya. Sabi sa isang commentary, maaaring magbago ang mundo at ang kultura, ngunit ang mga tagapagdala ng katotohanan ng Diyos ay hindi dapat magbago. Dapat nilang maigpit na panghawakan ang kapahayagan ng Diyos anuman ang mangyari. Ang tanging uri ng iglesia na kayang gawin ito ay yung may kaayusan. May mga elders, may mga deacons na namumuno at naglilingkod. Yung mga elders ay nangangaral ng salita at nag-aalaga sa iglesia ng Diyos. Yung mga deacons ay naglilingkod at sumusuporta sa ministeryong iyon. At ang kongregasyon ay sumusunod sa ganitong huwarang pamumuno. Ang ganitong uri ng iglesia ang magiging matibay na muog laban sa kamalian, gaano man kalakas ang ihip ng pagbabago. We stand on the truth of the Word of God. Hindi nagbabago ang katotohanan ng salita ng Diyos. Wala tayong karapatan na baguhin yung katotohanan ng salita ng Diyos. And so, what we proclaim publicly must also find its way sa ibang ginagawa natin ng church. Yung pagiging pillar and buttress of the truth, hindi lang, syempre dapat na model sa pulpitong ito, pero dapat nakaka-apekto sa lahat ng ginagawa natin sa church. Membership, discipleship, church discipline. Diba? Kaya, meron tayong membership classes na kinaklarify, tinuturo talaga, ito yung gospel. We have some members na nagkukwento sa atin, nagtitestimony, na nanggaling sila sa ibang mga churches na naging member sila or naging ministry leader sila, naging small group leader sila, na wala man lang nagtanong sa kanila kung ano yung gospel na pinaniniwalaan nila. They're just assuming the gospel. And we don't want that to happen sa church natin. Kaya kapag membership interviewing kayo, tatanungin namin kayo, ano yung gospel? Kapag hindi namin malinaw na narinig sa inyo na pareho yung gospel na pinaniniwalaan natin, so that's why medyo strict sa pag-accept ng membership because malaki yung nakasalalay dito. But of course, kapag naging member ka, we are committed. At yung commitment ng church na pagtulungan natin for us to grow deeper sa gospel. Para mas matutunan pa natin. Ano ba yung katotohanan ng salita ng Diyos? And that's why we also practice church discipline. Kasi it's one thing to say na tama yung gospel na pinaniniwalaan ninyo, tama yung doktrina ninyo. But if you're living your life in such a way na hindi nakikita ng mundo sa paligid natin na yung gospel na yun ay merong transforming power na bumago sa buhay natin. Na yung tao sa paligid natin, they're confused. Sinasabi mo na magandang balita yung gospel, pero masama naman yung nakikita sa pag-uugali ng ganong Kristiyano. That's why
we practice church discipline. And that brings us sa number 3. Ito yung sinasabi ni Ray Artland doon sa kanyang book na The Gospel, paano inilalarawan ng church ang kagandahan ni Kristo. Do we want to experience yung power of the gospel sa church natin? So meron siyang binigay na formula. Gospel doctrine plus gospel culture equals gospel power. We don't want just to be a church na, yung church na yan. Tama yung doktrina na pinapangaral. We praise the Lord for that. We praise the Lord for that. If we are growing sa pagkakaroon ng tamang doktrina na pinaniniwalaan. But that's not enough. That's never enough. Yung gospel na pinaniniwalaan natin ay dapat bumago sa pamumuhay ng church. Dapat bumago sa kultura ng church. And if we proclaim na ito ang Diyos na nagmahal sa atin at ibinigay yung kanyang anak na si Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, but we fail to love one another katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Di ba sabi niya sa John 13:35, by this all people will know that you are my disciples if you love one another. Kung hindi natin minamahal yung bawat isa sa church, nagsisinungaling tayo tungkol sa gospel. We're not practicing yung truth na pinapangaral natin. So gospel doctrine plus gospel culture equals gospel power. Di ba sabi ni Paul kay Timothy sa verse 16 ng text natin, ito yung mystery of godliness. Hindi niya sinabing mystery of the gospel. Kasi alam niya na ito yung message of the gospel na nagpo-produce ng godliness sa mga tao na totoo na naniniwala sa gospel. Kapag ang buhay mo ay hindi nagbabago, kahit sabihin mo pa, kahit pumasa ka pa sa membership interview na alam mo yung gospel, but if we cannot see any evidence na yung gospel na yun ay bumabago sa buhay mo, we will not believe you. Hindi kami maniniwala sa inyo. And then lastly, relationship with other local churches. Yung pinag-usapan natin na yung pillar and buttress of the truth ay the church. Hindi lang itong church natin, but the whole church. Kaya pag may nabalitaan tayo ng mga churches na mali yung doktrina nila, or mali yung mga practices nila sa church na hindi biblical, it's not, we don't have to be so prideful. Sometimes we can feel theologically superior sa ibang mga churches. God rebuke us kapag nangyayari yon. Na, sa church namin, ito, talaga, yung doktrina dito. Pero when you hear of other churches, sometimes parang tingin natin sa kanila inferior. O kaya, ayun na, parang wala na tayong pakialam sa kanila. Or wala na tayong concern sa kanila. Or sometimes, iba so easy to accuse others na, heretic ito. False church ito, hindi ito totoong church. But if we really love the gospel, we also love the whole church. And if we see other churches na not as healthy, biblically, na katulad din naman natin na not yet as healthy, na katulad ng nais ng Diyos, we keep on reforming according to the Word of God. And so, nakita natin ibang churches din, di ba, we must have compassion. May stir up yung love sa heart natin na, that's why we pray for other churches. Napansin ba ninyo? We pray for other churches. Ibig sabihin ng Catholicity ng church. Hindi lang tayo yung church sa buong mundo. Salamat sa Panginoon, diverse, malaki, marami yung church. And we have our responsibility to other churches. Kung meron tayong magagawa to reach out sa kanila, na makausap natin sila. Yung mga pastors nila na mapadala natin sa mga conferences or mabigyan natin ng mga resources na pinapublish ng Treasure in Christ. That's why we do publishing. To help other churches. Hindi lang yung church natin. That's why we make yung mga teachings sa church available online. Para makatulong din tayo sa ibang mga Christians, sa ibang mga churches. And so,
Ito yung ibig sabihin ng church na haligi at saligan ng katotohanan. Malaking pagbabago ang mangyayari sa church. Malaking pagbabago ang mangyayari sa bawat isa natin. The way we parent our children, the way we take seriously yung pagiging member ng church, the way we disciple yung mga members ng church, the way we reach out sa mga unbelievers, the way we send out missionaries. Kung siseryosohin natin ang ibig sabihin ng church na haligi at saligan ng katotohanan. The church reformed, always reforming according to the word of God. Let's pray. Our Father in heaven, kailangan po namin ang tulong ninyo. Nananahimik kami sa mga panahon na kailangan namin magsalita. Mahina kami. Nagiging passive kami. We tend to prioritize yung mga bagay na less important than the ministry of the gospel. Yung oras namin, yung energy namin, yung resources na meron kami, we're spending sa mga bagay na hindi makakatulong sa iba para marinig nila yung gospel. We live our lives in such a way na nagiging hindrance sa mga tao na paniwalaan yung gospel na pinipreach namin. Forgive us, help us, empower us. We need your help. Tulungan mo yung church namin at yung church sa buong mundo na maging faithful sa calling namin at sumunod sa iyong kalooban for your church. This is our prayer. In Jesus' name, amen.